report ng aming team, yung mga nurses namin at saka ibang mga personnel sa division office, meron tayong 3 confirmed na casualties, 2 ang babae at saka isa ang lalaki. Pagkatapos meron tayong 13 wounded who are now in the hospitals being treated in different hospitals in AVMC. Meron nasa ACE Hospital, merong nasa LPH at saka sa City Hospital. So they are now being treated in these hospitals. Pagkatapos meron tayong 6 na nag-hyperventilate kanina na ano din sa hospital pero nakalabas na sila. Meron tayong 6. So they are now safe. Umuwi na sila. Anong yung mga intervention natin, sir, pati sa mga students na natakot dahil sa insidente? Ngayon, mayroong ginagawa tayong mga psychological first aid sa mga teachers kasi nandito pa yung mga teachers. They were also traumatized. And tomorrow and on Wednesday, magkakaroon tayo ng psychological first aid sa mga learners natin. Oo. So, yung mga victims naman, yung family ng mga victims, meron na kaming pinapunta doon na mga personnel from the Department of Education para ma-assist sila. Sir, anong tulong na ibibigay natin sa pamilya? Sasagutin ba ang burial? We have learned na sasagutin yan ng Department of Education. Merong pupunta dito na undersecretary to take care of it. Pagkatapos ang local government, earlier this morning, nandito yung taga-LGU. No? At saka ibang mga agencies and meron ding yung Office of the Vice Mayor, meron siyang team na nandito. Inaalam kung ano ang sitwasyon ng mga nasa hospital so that they can also provide assistance. Sige na pupunta si Yusek. Kailan pupunta? Per information, baka ngayong hapon. Okay, magkakatuloy ba, sir, ang joint press conference natin with the PNP? According to the PNP, because they are still finalizing the report, no? Sila naman ang nag-investigate nito, so they know everything about what happened this morning. Magkakaroon ng joint na press conference either this afternoon or tomorrow morning. Dapat ba, sir, may police visibility sa bawat schools sa Tacloban City? Actually, meron naman tayong during the convergence sa Brigada Eskwela, nagkaroon kami ng agreement na merong dapat visible ang mga pulis sa ating mga campuses, no? So, with this na nangyari ito, ipa-strengthen pa natin yung security measure sa mga paaralan with the help of our PNP. Okay. Mensahe na lang, sir, sa mga magulang, no, na natatakot na pabalikin sa school ang kanilang mga students. First, nagpapaabot kami ng pakikiramay, no, sa mga biktima. This is very unfortunate that this happened in the division of Tacloban City. We have already an order to all the schools para paigtingin pa ang seguridad ng mga eskwelahan. So I could say that we are assuring the parents na gagawin natin ang lahat para maging secured ang ating mga kabataan. But we also need the help of all our stakeholders. No? And naman ang PNP that they will be helping us. They will be very visible in schools or at least near the campuses of our schools. Sir, kung may parent tayo na gustong i-transfer ang kanyang anak, kanyang tutugutan ba ini school, sir? That is the right naman. Hindi natin mapipigilan yun. No? Pero ito yung assurance na binibigay namin. We are trying our best to secure our schools. No, but it is their right. Kung if they don't feel safe anymore, wala kaming magagawa dyan, and that is the right kung gusto nilang i-transfer ang kanilang mga anak. Okay. How about the teacher, sir? Baka may gusto magpa-transfer. Papayagan ba? Hindi naman siguro. Of course, kahit na walang nangyayaring ganito, every teacher naman can ask for transfer. No, for some reasons. Saka binibigyan naman yan ng ating management for as long as it's proper or na-go through ng proper process. Okay. Maraming salamat sa Sir Nilo Ider sa information.